Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Lunch channel. Welcome and welcome back to our channel. Guys, if you are not yet subscribed to our channel, this is really the perfect time to join us because we are now growing. We are now 7,939 subscribers. Konti na lang guys, aabutin na natin yung 8,000 subscribers milestone. Thank you so much guys. God bless you all. Okay, so ang pag-usapan po natin ngayon, yung appointment po ng ating Pangulong Bongbong Marcos, no? Yung ano natin, yung appointment niya doon sa Department of Education. Okay, so yung Department of Education ay ito po ay isang pinakamalaking sangay ng ating gobyerno o departamento dahil pinapangunahan niya ang pinakamalaking bureaukrasa, no? Consists of the teachers and staff ng ating mga public elementary schools and of course yung public high schools natin including senior high schools. Okay? So yun po yun. No? Napakalaking sangay po yan at hindi lang po yan in terms of budget ay talaga namang napakalaki din ng budget. Kasi according to the Constitution, ito dapat sa budget sa bawat taon, ito dapat ang may pinakamalaking budget among the departments, among the offices of the government of the Philippines. Kaya nga po napakalaki. Kaya nga naman, dapat ang mamumuno dito ay may background sa education. When we say background sa education, hindi lang po ito dapat teacher ka, no? Kasi kung teacher ka, baka si Castro ang i-appoint diyan no? Hindi po ganoon. Ibig sabihin, yung puso at isipan mo ay talagang pinapahalagahan mo ang education sector, no? Ayan. So, ay alam naman po natin last June 19 ay nag-resign na po si Vice President Sara Duterte na namumuno until now hanggang July 19 si Vice President Sara Duterte. Ganun pa man, kailangan may maitalaga diyan. So, marami pong mga naglutangan ng mga pangalan. Yung isa ay may-ari yung pamilya nila ay may-ari ng isang university at yung ano naman marami pang pong iba yung may mga background, nagtapos sa UP, naging presidente ng UP, teacher sa Marikina, etc. Marami pong ganon, mga undersecretaries for the longest time, may mga ganon pong mga pangalan. Pero at the end of the day, dapat may political clout din. Dapat marunong may respeto at meron din siyang parang communication sa Kongreso, no? So, ano 'yan, no? Kaya nga po parang ako narinig niyo po sa ating programa na ang inendorso natin for that is Senator Angara. So indeed, parang nakinig sa atin si Pangulong Marcos dahil ang inappoint niya yesterday ay si Senator Angara for this position. Hindi natin sasabihin juicy position kasi this is a challenging position. Okay? Kasi may background po si Senator Angara, yung mga batas na naipasa niya, na inisponsoran niya, mula nung congressman siya ng Aurora hanggang naging senador siya, ay talaga namang tumatalakay sa sektor ng edukasyon. Okay? So ganun nga talaga dahil nga si Senator Angara, sabi niya nung isang araw open siya at nung nalaman niyang siya ang itatalagang Department of Education Secretary, napaka-positive ng dating. Sabi niya, bright days ahead, no? So si Senator Angara nakikita na may sunny future for PH education after the appointment to DepEd, no? Parang parang slogan ito sa 2028, kung ito ay magiging matagumpay, no? Si Senator Angara bilang secretary ng Department of Education, asahan natin na ito ay pwedeng tumakbo, pwedeng maging vice presidente ni Vice Presidente Sara Duterte kung ito ay tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas sa 2028. O di kaya naman, pwede rin siyang maging
pangulo or presidentiable kumbaga kung gawin lang niyang tama at matagumpay ang education sector. Napakaganda dahil more or less you have more than 3 years, no? More than 3 years to do all of those things, di ba? Yung maganda. Kaya lang, sa history, ang tumakbo bilang presidente ng Pilipinas na naging Department of Education Secretary ay si Raul Roco. Okay? Alam naman natin ang background niya din, pero hindi siya po nanalo. No? 2 beses po yan tumakbo. Ganun din, no? Parang nasa puso niya ang mga guro, mga kababaihan, pero hindi po rin nanalo. No? Sana gawing tama at maganda. No? Maganda ang mga programa ni incoming Secretary Sani Angara from Aurora. Okay? So talaga namang pinapangako niya, no? Pinapangako ni Sani Angara na yung future will be bright for the education sector once he assumes his new position as the Department of Education Secretary. Because of that, because of the positivism that you are showing us, talagang saludo kami sa iyo, incoming Secretary Sani Angara. No? Talagang napaka-honored naman yan and grateful, no? Dun sa pagkatalaga niya ng ating Pangulong Bongbong Marcos, yung tiwala, no? Talagang siyempre pag ikaw ay appointing authority at naglabas ka ng tiwala, no? Doon sa ina-appoint mo ay talaga namang, pero yung the mere fact na in-appoint ka, ibig sabihin nagtitiwala sa iyo, no? Bilang secretary ng Department of Education. And then syempre, mahirap ding itong dahil may mga programa din, no? Si Vice President Sara Duterte dito at talagang ikukumpara. Pero dapat may continuation din, no? For example, yung matatag curriculum. May isang representative diyan sa Maynila, sabi niya i-scrap daw ang matatag curriculum. Ano ba 'yun? Bakit ganoon, 'di ba? So, this significantly responsibility is one I accept with humility and profound sense of duties. Sabi ni Senator Angara. Oh, 'di ba? Ang ganda po, 'di ba? Talaga namang grateful din siya. Talagang he expressed gratitude, no? To the education groups for endorsing him to the president, no? And not only that, pero yung mga kasamahan niya diyan sa Senado, no? Siyempre, nandun yung PBED, no? Philippine Business for Education. Pero sa college kasi ito, no? The Coordinating Council of Private Educational Associations, COCOPEA, yan. May mga yan, no? May mga elementary and high school yan. And Philippine Association of Colleges and Universities, PACU, for CHED din yan. Pero, syempre, yung endorsements nila and trust also ay talagang grateful din si Senator Angara of that, no? Tapos talagang he's looking forward to the turnover of the position vacated by Vice President Sara Duterte before he buckles down to work to fix the country's education problems. No? Senator Angara, kahit wala pang turnover, you can start your work na, no, by researching of what are the needed programs or added programs sa department. And of course, the education sector as a whole. 'Di ba? Syempre, mahalaga din yung kakampi mo, no? Si Senator Gatchalian yan, since Senator Gatchalian is the chairperson for the education sector or education committee diyan sa Senado, no? Syempre, alam naman natin that education is the cornerstone of our nation's future. Mga bata, no? Minomold mo sila, no? Pero syempre, hindi lang nag-iisa ang yung Department of Education Secretary, but of course, consensus ito ng mga stakeholders ng education sector, no? This is a collective effort that we can address the challenges and seize the opportunities ahead. So, he's very eager to collaborate with President Marcos and the entire administration in serving our students, supporting our teachers. Mahalaga po yun, yung pag-support sa mga teachers need, no? Yung allowances, yung mga sweldo nila, no? Yung benefits. Isa sa mga pinakamahalagang nagawa ni Vice President Sara Duterte nang bigyan ng mahigit na 1 buwan ang ating mga guro na bakasyon, no?
hindi iniistorbo, no? Pero siyempre as we observe, may mga principal din tumatawag-tawag sa mga teachers. Siyempre, i-enhance din natin yung overall quality of education in our country. Okay? So talaga nagpapasalamat si Senator Angara sa ating mahal na Pangulo, no, na si Bongbong Marcos, sa lahat ng oportunidad na ibibigay niya o binigay niya, no? Siyempre, sama-sama sila with the dedication, yung mga stakeholders na sinasabi nga natin, will strive to create a brighter future for our nation through the education. Very well said, Mr. Senator and incoming Secretary, Senator Secretary Angara. Sige po, hanggang dito na lang po mga kaibigan ko ha. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mahal na mahal ko po kayo.